Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga isyu dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, taong bayan at military naghihintay lang sa people power. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinoy Vlogger PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. So yan, ito, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin muling umpisahan, pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, ngayong araw po ng mga bayani, palakpakan po natin yung mga totoong bayani ng ating bansa, no? Pero mga kababayan, meron pong ilang pool politiko na nagpapakabayani tulad po ni Franz Castro. Yan bibigyan po natin ng reaction itong video ni Franz Castro kung saan binabanatan niya si Vice President Sara Duterte. Yan po At tatalakayin din natin, no? Panonoorin po natin yung ikatlong pagsusuyod ni General Torre dyan po sa compound ng KOJC. Yan At itong si General Torre mga kababayan ay nilaglag na nga ng Malacanang. Yan ang ating alamin mula po kay DILG Secretary Abalos. Ako. Then mga kababayan, eto, simulan na po muna natin dito kay Castro. Ito po si Castro mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaction, no? Kasi hindi po siya hindi po siya nahihiya, no? Na batikusin ngayong araw ng mga bayani si Vice President Sara Duterte, wherein siya po mismo ay convicted mga kababayan ng child abuser. Ito po, pakinggan natin. Funds ng Office of the Vice President. Hanggang ngayon, hindi pa maipaliwanag. Bukas ay bubusisiin natin yan at itatanong natin sa Vice President. Nagamit ko ang aking experience bilang teacher sa Senado, lalong-lalo ngayon, budget season, di ba? Kaya turuan natin ng leksyon ang mga korap at abusado sa ating pamahalaan. Turuan natin ng tama at makabayang pamamahala. Kaya, Teacher Franz, sa Senado, taong bayan naman sa Senado. So yan mga kababayan, parang nangangampanya na itong si Franz Castro, no? Hindi siya nahihiya mga kababayan, araw ng mga bayani ngayon, hindi ka, di ba? You are not a hero. Na convicted ka nga ng child abuser tapos ganyan pang sasabihin mo sa Vice President namin, di ba? Nakakahiya ka. Eto mga kababayan, panoorin din po natin ito. Pangatlong araw, no? Third day na paghahanap ng kapulisan sa KOJC compound. Ito, konti lang naman to, panoorin po natin mga kababayan. At least, may hint kung anong nangyayari doon sa loob, di ba? Ito na po. Yan mga kababayan, sinusuyod talaga nila, no? Sinusuyod po nila yung yan si Torre. Si General Torre, kasulok-sulukan na po yan.
Sige, hanap kayo. O ano yan, mga libro yan Hanapin nyo kung nandyan si Pastor Kibuloy. Diyan sa mga libro yan. Nako. Sige, hanap. O baka nandyan sa taas. Siguraduhin nyo po. Ano, yan sisirain mga kababayan. Baka nasa loob eh. Boom. Tingnan nyo Buti na lang, may mga camera dito. Hindi sila makapagtanim ng kung anong gusto nilang itanim dito. 1, 2, 3, go! Bokya. May nakita ka ba? Sir. Ano yan? Bokya. Sayang yung binayad nyo sa informante ninyo, no? 1 million kaya ay 10 million eh. Kaya maghahanap talaga ito. So yan mga kababayan, nasaksihan nyo po yung paghahanap ng mga pulis, no? Diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung matindi mga kababayan, yung sinasabi ko kayo ng nilaglag Nilaglag po ng Malacanang itong si excuse me po. Itong si Torre. Ito pa PNE, no? Philippine News Agency mga kababayan. Ito po 2 hours ago mula po sa Philippine News Agency. DILG Philippine Secretary Benjamin Abalos Jr. says Monday ngayon, di ba? Ano po ang sinabi? That the palace has no hand in the ongoing operation to find Apollo Kibuloy at the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. He said it is purely a police operation. And based on complied intelligence report. Abalos is a guest honor. Yan mga kababayan. Wala pong pakialam, walang kinalaman ang palasyo sa ginagawa ni Torre mga kababayan. Naniniwala po ba kayo? Nako sir, wag naman ganoon, no? Kahit elementary maiisip or alam na po nila yung tinatawag na chain of command, di ba? Sa elementary pa lang tinuturuan na tayo ng chain of command di ba? Hindi po pwedeng gagalaw ang isang pulis, no? Napakarami ang gagamitin niyang resources. 2,000 pulis. Hindi walang kinalaman yung palasyo. Di ba? Nasaan po yung accountability ng palasyo dito? Kaya pala hindi nagsasalita ang ating presidente kasi hindi niya hindi niya na sakop ang Davao City. Ganun ba? Hindi niya na sakop ang Davao City. Kung ganun pala, talagang dapat maghiwalay na po ang Mindanao. Kasi hindi na rin-recognize ng palasyo yung ginagawa ni Torre. Diba? Ang hirap paniwalaan mga kababayan dahil si President Bongbong Marcos Jr. po ang Commander-in-Chief. At under po si Abalos, under naman po ang Philippine National Police. Ngayon, kung hindi po pinag-utos ng palasyo, sino po ang nag-utos? Wala lang, kusang isipan lang ni Torre na lusubin ng QOJC mga kababayan at magdala ng 2,000 na kapulisan. Wag niyo naman po kaming gawing Secretary Abalos. Kahit elementary po, alam na po yung tinatawag na chain of command. Diba?
accountability, yan, accountability and responsibility. Di ba? Ngayon, siguro ko alam na po nila na wala si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa KOJC at nilalaglag na po itong si Abalos. Yan ay opinion lang natin. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Talaga bang walang alam ang palasyo or no hand, no? Ano bang ibig sabihin ng no hand? Walang kinalaman or hindi inutusan, no? Walang pakialam. Ano bang ibig sabihin ng no hand na yan mga kababayan? Yun po ang ano sa isipan ko pag narinig ko yan eh. Diba? Well anyway, ano man po ang inyong opinion dyan, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion, no? Pero isa lang pong sisiguraduhin ko mga kababayan, no? Ikaw na nanonood ngayon, kahit elementary, kahit hindi ka nakapag-aral, no? Maiintindihan mo yung tinatawag natin na chain of command, no? Sinasabi nga nila, they are just following orders eh. Kaninong orders? Diba sinasabi ni Tore, ng mga kapulisan doon eh. They are just following orders. Kaninong orders? O yan na lang po ang tanong natin. Ito na mga kababayan. Taong bayan at military. Hinihintay na lang ang people power. Panoorin po natin mula po kay Attorney Panelo. Ito na po. Pag sinabi niyang, tigil na kayo, itigil yan. Itigil yan. Pero iba talaga ang leadership, Attorney Sal, no? Iba talaga ang ginagawa pag ang namumuno ng bansa ay talaga namang wala sa sarili. Yung sinimulan nyo, ipagpapatuloy nyo. Sapagkat pag hindi nyo ginawa, delikado kung ibang maupo, lahat ng mga pinunla nyo, masisirang lahat. Panawagan yan. We change the culture. Sabihin natin, ang trabaho nyo talaga, proteksyonan nyo ang taong. Gaya na sinasabi ko, pag mali ang order, baguhin nyo na yung kultura nyo. Yung isa lang na, halimbawa, yung chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, pag sinabi niyang, tigil na kayo, itigil yan. Itigil yan. Ang Pilipino kasi, ang palaging nasa isip, paano kung ako lang mag-isa? Makikita ko na hindi ako nag-iisa rito. Di ba? Ganyan na, naghahihintayan lahat yan. But if you really want the AFP to do something, pakita ng taong bayan na sinusuportahan natin sila. We have to go out. Hindi ba pwede yung puro tayo salita? Tagal ko na sinasabi yan. Pakita natin. Gawin natin. Okay, so kumbaga yung talagang sila mismo, di nila kayang sumunod sa konstitusyon. Kinakailangan nila makita ang dami ng tao. Yung kumbaga makakapag-convince sa kanila, okay, enough na to, tara. Pero I get, you know, everything answers, yung sagot dito, yung sinabi niyo po, attorney, kultura. That answers everything. So I'm not expecting anymore from the Philippine National Police because of the culture, which is really happening right now. Whatever the Tore says, they will follow. Even if it's illegal, they will follow. Even if it also, you know, to kill, even to that extent, to kill someone, they will follow. I think, but I really feel bad because after all, sa ginawa ni PRRD, President Rodrigo Duterte, tinaasan ng sweldo nila, binigyan sila ng dignidad, itinaas. Sila yung on the top sa mga agencies ng ating bansa. Noong kapanahonan ni PRRD, ang Philippine National Police at ang AFP. Sila ang nangunguna ng mga ahensya ng ating bansa. Pero iba talaga ang leadership, Attorney Sal, no? Iba talaga ang ginagawa pag ang namumuno ng bansa ay talaga namang wala sa sarili. Yun, no, Attorney? Ay, nako. Ano ba nangyayari? Nakapangalan mo nga po ko. Ay, nako. Pag nandito ka, umaliligid sa akin. Marunong siya na, ay, nako. Si Franco. Pareho pa kami pangalan, Franco. Attorney Sal, yung pong naging statement ni Vice President Sara Duterte on the policy of the Office of the Vice President, anong translation on, sir? Kasi wala tayong nakita na
na direct, hindi naman siya indirect, pero parang direct na rin, na patama at banat, parang job to sa mukha ni Bongbong Marcos eh. Anong masasabi mo doon, attorney? Okay lahat yan. But gaya ng sinabi ko, people will wait and watch. O, anong gagawin mo? Kung magli-lead siya ng mga rally, naku, malaking bagay yan. Kung miro mo, vice presidente, sumama sa rally, naglalakad sa kalsada, araw-araw gagawin niya, dadag sa tao. Tapos nandun pa yung tatay, nandun pa yung mga anak. Magsisimula yan. Magsisimulang makakuha yan ng mga iba-iba. May mayor dyan, may sasama at sasama dyan. Ganyan talaga ang Pilipino. Pero Attorney Sal, parang by the looks of it, iniiwasan ni VP Sara yung issue ng delikadesa kasi syempre, pag siya ang mangunguna sa laban, syempre siya ang makikinabang. Parang ganun yung iniiwasan niya syempre, napalaki ng maayos ang bise. Batak sa disiplina at marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na yung delikadesa. Yan din ang binigay nila sa akin dahilan. Nung pinapatakbo ko silang Duterte, delikadesa. Kasi nga, sabihin ng tao, interesado silang mapanatili ang kanilang termino. Pero sabi ko sa kanilang, ang tao, gusto kayo. Ang record ninyo, pinakita nyo na malinis kayo, matapat kayo. Kaya hindi kayo huhusga ng tao on the basis na gusto nyong pahabain ang termino ninyo. Kung hindi yung sinimulan nyo, ipagpapatuloy nyo. Sapagkat pag hindi nyo ginawa, delikado. Kung ibang maupo, lahat ng mga pinunla nyo, masisirang lahat. And it happened. Nangyari. Attorney Sal, sa mga nangyayari ngayon with the So yan mga kababayan, at gaya yung sinasabi ni Atty. Panelo, lahat ng pinunla ay masisira at nasisira na nga po lahat ng ginawa, no? Mga ginawang kabutihan ni dating President Duterte, no? Ay parang unti-unti nang sinisira ng administrasyong ito. Whether we like it or not, ganun po talaga ang nangyayari at nakikita rin naman nating lahat, di ba? mistake admitted by the Vice President when she supported, the whole nation supported Bongbong Marcos in 2022. Meron ba kayong silver lining na nakikita na the Filipino people could ponder? Para naman di ba? Ano kayang plano ng dakilang ama at nangyayari ito? What do you think of that, sir? Ulitin ko kung gusto nyong mag-respond ang majority ng mga Pilipino, yung mga tinitingala nilang leader, mga hinahangaan nila, na walang mancha sa kanilang record. Pag sila ang nanguna sa kalsada, literally, I'm telling you, Filipinos will respond accordingly. Yes, attorney, since nanonood po sa atin ngayon ang ating kapulisan at wala nga po tayong magagawa ko dahil kahit anong paghingi natin na kumalma sila, huwag magkagulo dyan, in the end of the day, they will still follow orders. Ayun na napakalinaw. Ang pinakamasaklap dyan, ang sinusunod nila is si Torre. Pero di ba, attorney, meron din bago sila, isipin mo, nag-aral sila for 4 years para, number 1, nakatatak sa kanilang isipan bilang isang pulis na ipagtanggol ang bawat Pilipino. Di ba? Meron sila ganon, may pagtuturong ganon. That number 1, at may karapatan sila na hindi sumunod pag alam nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Kaso lang, yun nga, papasok na naman sa isipan ko na ang kultura. Kaya everything answers sa kultura na kahit gumawa sila ng kasamaan pala ay talaga naman, dahil sa impluensya ngayon ng leadership nila, kumbaga meron silang little demon in every one of them na inunleash ni Torre. So it got worse. It's sad, this is a sad part for every Philippine National Police, but we hope. Do you think kung may manindigan dyan, Attorney Sal? Like for example, meron dyan, hindi lahat, dahil may puso rin natitira sa kanila. May iilan na ninindigan
at tumiwalag, nag-withdraw ng kanilang suporta kay Torre, do you think that can also create like a unifying effect for everyone that is there in Davao na mga kapulisan? Di ba sinabi ko na kanina yan? If Isa one, kung merong isa mula sa kanila ang tumiwalag, Di ba sinabi ko na yan kanina, isa lang ang tumiwalag dyan, may susunod dyan. na police, Alam mo yung sinasabi? So yan mga kababayan, maghihintay na lang po tayo dyan sa isang authority na yan na magsisimula na tumiwalag dyan. Ha? Well, anyway, tama po yung sinasabi nila kanina na hindi naman lahat ng kapulisan na nandyan ngayon ay masasama talaga. May mga puso rin yung iba dyan kasi nakikita rin naman nila, no, yung kanilang pamilya doon po sa mga tao na nandoon, no, na nasa loob at nasa labas, hindi makapasok, hindi makalabas, di ba? Nakikita rin po nila yung kanilang mga pamilya doon. Kaya may napanood nga ako kanina, kinakausap pa nga di ba? Yung mga tao, yung ibang pulis, no? Kinakausap pa, sinasabi, may nagsara pala dito kasi nandito kayo sir, no? Nag-uusap sila. So meaning there is still a connection between the policemen and these KOJC members na may pwedeng mag-spark, no, mga kababayan, at hintayin na lang po natin kung kailan yan mag-spark. Yan, mga karabin natin. Ano po ang inyong opinion patungkol po sa video nito? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.